Tanungin mo ang mga Pilipino kung ano ang karaniwang basehan ng pagpili ng kandidato. Sari-saring sagot ang makukuha mo. Sasabihin ng iba yung sikat o kilala na. Ang iba'y gusto yung gwapo o maganda o yung magaling sumayaw at kumanta. Ang iba naman sunod lang kung sinong gusto ni nanay o ni tatay o ng amo sa trabaho. Kampi na lang kung sinong i-endorse ni Kap sa barangay o ng kaibigan na maboka sa politika. May iba dyan pipiliin kung sino ang malaking magbigay. Sa panahon ng social media, pabor ang trending sa Facebook, sa YouTube o TikTok, parang may mali dito. Kasi hindi naman variety show ang eleksyon. Hindi ito dance o singing contest. Hindi ito nadadaan sa pakyut. Hindi tama nangitian ka lang, iboboto mo na. Ang eleksyon ay hindi rin ahensya ng social welfare. Hindi tama na buboto ka dahil nabigyan ng ayuda. Lalo namang hindi sabong. Hindi tama na tataya ka lang sa kandidato kasi llamado. At hindi ito barkadahan. Hindi tama na walang isip-isip. Kung sinong iboto ng isa, siya nang iboboto ng lahat. Sa history natin, mahaba ang panahon na walang karapatan ang mga Pilipino na pumili ng leader sa bayan. Dumaan tayo sa panahon ng Kastila. Pumalit ang mga Amerikano, nilusob din tayo ng mga Hapon, at nagkaroon din ng mga diktadorya noong dekada 60. Maraming bayani ang lumaban, maraming buhay ang binuwis para mabawi ang karapatang ito. Kaya ang pagboto ay ekspresyon ng ating kalayaan. Kapangyarihan natin ito bilang sovereign Filipino people, bakit natin ipapaubaya sa iba? Ang tamang pagboto ay base sa sariling pasya, walang dapat magdikta. Tayo ang pumipili at magpapatakbo ng gobyerno. Alam nyo, seryosong responsibilidad ito. Kaya dapat gamitin ng may pag-iingat at katapatan. Tanong mo, bakit kailangan mag-ingat sa pagpili ng kandidato? Kasi pwede tayong mabudol. Sa totoo lang, pwede tayong maloko ng korap na politiko. Ilang beses na ba tayo nakarinig ng mga bulok na pangako? Para bang maliligaw na matapos makuha ang matamis mong oo, iiwan ka na, deadma. Alam nyo, ang eleksyon ay parang isang malaking negosyo para sa maraming politiko. Tuwing kampanya, mag-i-invest sila ng malaki, bibili ng commercial sa TV, radyo at social media, magpapa-imprenta ng posters, magpapasweldo sa mga tao. Legit naman ito kung susunod sa regulasyon ng COMELEC. Pero ang korap na politiko, lagpas ang ginawa. Sinusuhulan ng ilang korap sa media para ibida at siraan ang kalaban. Nagpapakalat ng fake news sa social media, bumabaha ng post ng kasinungalingan na pabor sa kanya at mapanira sa kalaban. Namumudmud ng pera para mamili ng boto. Daming gastos. Pero tanungin mo, saan galing ang pondo? At paano nila babawin ang nagastos sa kampanya? Milyon-milyon, bilyon, trilyon ang mga salaping nasa kanilang bulsa. Kamusta naman ang mga mamamayan? Kumakain pa ba? Kaya naman ang mga korap na politiko ay gagawin ng lahat upang makuha lang ang posisyon. Malaki kasi ang pakinabang. Gayun din yung korap na pinanser, tumataya sa kumpanya. Alam nilang kikita sila pag nanalo ang manok nila. Pag may kapangyarihan na, lamang na sa lahat ng negosyo. Sino ba ang gusto nating kandidato? Yung korap na politiko o yung mahusay at matuwid na totoong lingkod bayan? Obvious ang sagot, di ba? Ang tanong, kilala mo ba mga kandidato? Sino sa kanila ang korap? Sino sa kanila ang tapat? Dapat maging mapanuri tayo sa pagpili ng ating iboboto. Tingnan ang kwalifikasyon, silipin ang karakter, i-review ang track record at pag-aralan ang mga plataforma. Ikumpara sila sa isa't isa. Kilatisin mabuti kung sino ang nararapat tumanggap ng ating boto. Huwag na tayo magpaloko. Maging maingat at matalino sa pagpili ng tamang kandidato. At siguraduhin, dapat tama. Ang isang boto ay maliit na bagay pero may malaking epekto sa kinabukasan. Muli ako si Janet Asadera. Maraming salamat sa inyong pakikinig.